Lara, wait! Nilingon ni Lara ang tumatakbong si Maris. Bitbit ang dalang lumang bag at may pawis sa noo. High school pa lamang sila noon sa isang public school sa probinsya ng Batangas. Pero kilala na silang mag-best friend. Si Maris ay tahimik lamang. Masipag ito at laging top of the class. Habang si Lara, palaban at madaldal. At kung minsan ay tamad sa mga academic activities. Pero kahit pagkaiba sila ng ugali, ay doon pa rin nabuo ang closeness nila. Anong balita sa scholarship mo? Tanong ni Lara habang kumakain sila ng fishball sa labas ng gate ng school. May interview na ako next week sa Maynila. Sagot ni Maris. Nanginginig ang boses sa kaba pero may ngiting pilit sa labi. Wow, napakaswerte mo talaga. Samantalang ako, baka sa community college lang ako makapasok. Hindi naman swerte yun, friend. Sagot ni Maris. Pinagtrabahuan ko rin yun. Napatingin si Lara sa malayo. Hindi niya inamin. Pero may kurot sa puso niya. Hindi dahil sa galit kay Maris, kung hindi dahil unti-unti niyang nararamdaman na naiiwan na siya. Pagkilipas ng ilang buwan, si Maris ay lumipad papuntang Maynila para sa scholarship. Naiwan si Lara sa probinsya. At sa una, masaya pa siya para sa kaibigan. Madalas silang mag-chat, mag-updatean. Pero habang tumatagal ay parang lumalayo na ang loob ni Lara. Busy ka na ata, Maris. Isang gabi nag-message si Lara. Hindi ka na masyadong nagre-reply. Sorry, sobrang hectic lang talaga sa school and work. Pero miss na kita, Lara. Hindi na sumagot si Lara. Unti-unti ay tumubo ang damo ng inggit sa kanyang puso. Dumating ang panahon na halos buwan na bago sila makapag-usap ulit. Sa Facebook, lagi niyang nakikitang masaya si Maris. May mga post ito ng pagkain sa mamahaling resto, ng school events, at ng mga taong mayayaman na kaibigan. Ang bilis mong umasenso, no? Minsan ay komento ni Lara sa isang post. May halong biro. Pero totoo ang tuldok ng selos. Salamat, friend. Pero hindi pa ito success. Simula pa lamang ito. Napakagatlabi si Lara. Start pa lang daw yan? Ako nga wala pang umpisa. Habang si Maris ay tila umakyat sa taas ng tagumpay, si Lara naman ay nananatiling nakaapak pa rin sa lupa ng kawalang katiyakan. Mahirap, tambak ang problema, at walang kasiguraduhan ng kinabukasan. At doon nagsimulang magbago ang nararamdaman niya sa dating matalik na kaibigan. Nagdaan ang mga araw at buwan, pati na rin ang mga taon. Habang si Maris ay patuloy na umakit sa karir niya sa Maynila, si Lara naman ay naiwan sa isang maliit na opisina sa probinsya. Kontraktual ang trabaho, at palaging delay ang sahod. Girl, grabe yung boss ko. Walang pakialam kahit wala na kaming makain sa bahay. Reklamo ni Lara sa pinsan niya habang sabay silang kumakain ng instant noodles. Samantalang si Maris, nakikita mo ba yung bagong post niya? Binuksan niya ang cellphone at ipinakita ang larawan ni Maris na nasa loob ng isang mamahaling coffee shop. May caption pang, "Hard work pays off. Just open my own cafe. Thank you, Lord." Ang ganda ng suot niya, sabi ng pinsan. Grabe, ang layo na talaga ng naabot niya. Singal ni Lara. So ayan na nga, dati sabay lang kaming kumakain sa fishball. Ngayon paka-cafe na lang siya. Hindi naman sa nainggit ako, no? Pero nakakainis lang isipin. Sa totoo lang, ay naiinggit talaga siya. Hindi lang basta inggit. Galit, tampo, at pati na rin lungkot na hindi niya may paliwanag. Dahil doon ay napaisip siya ng malalim. Habang nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na kwarto. Bakit parang ang unfair ng mundo? Bakit siya, na hindi naman sobrang talino, biglang umasenso? Ako naman, hirap na hirap, pagod na pagod, walang pagbabago. Pagbukas niya ng Facebook, isang bagong post na naman ni Maris ang bumungad. Excited for our cafe's second branch opening this week. Dreams do come true. Nakakainis. Ang kapal din talaga ng mukha.
Kung makapag-post, parang gusto talagang ipamukha sa aming lahat na successful na siya. Bulong ni Lara sa sarili. Napuno ng sama ng loob ang puso ni Lara. Imbis na magpursige, mas pinili niyang laitin at questionin ang tagumpay ng dating kaibigan. Sinabi pa niya minsan sa chat group nila ng mga high school friends. Ewan ko ba kung totoo yung mga pinupost ni Maris? Baka nagpapanggap lang yan. Baka utang lang ang lahat ng yan. Tumawa ang ilan, pero ang karamihan ay nanahimik. Alam ng lahat kung gaano kasipag si Maris noon pa man. Pero hindi alintana ni Lara ang reaksyon ng iba. Tuluyan na siyang nilamon ng insecurities. Hindi na siya makatingin sa mga post ni Maris nang hindi nasasaktan o napipikon. Hanggang sa dumating ang punto na ipinagdarasal niya, tahimik ngunit tapat sa damdamin. Sana maranasan rin niya ang pagbagsak. Sana malaman niya kung gaano kahirap to. Hindi niya alam kung may mali sa dasal na iyon o kung may kabayaran ng bawat salitang binibitawan mula sa puso na puno ng inggit. Isang gabi, habang nasa kwarto si Lara, inabot na naman siya ng katiting na load sa cellphone. Pang-data lang talaga para sa Facebook. Wala na siyang ibang libangan kung hindi ang silipin ng mga post ng mga kakilala, lalong-lalo na ni Maris. Nakita niya ang isang bagong post. Heartbroken but strong. Business is down. We will rise again. Napakunot ang noo ni Lara. Anong ibig sabihin nun? Pulong niya. Agad siyang nag-scroll sa comment section. At nakita niya ang mga komento na katulad nito. Anong nangyari, Maris? Kaya mo yan, friend. Laban lang. Praying for your comeback. Walang malinaw na detalye. Pero batay sa mga komento at sagot ni Maris, mukhang nagsara ang cafe nito. Napalitan ng kaba ang puso ni Lara. Pero hindi niya maitago ang kilig ng konting tagumpay. Akala mo kasi kung sinong hindi tinatabla ng problema, buti nga sa'yo. Bulong niya. At may kasabay pa na halos pabulong na tawa. Ayan, alam mo na ngayon yung pakiramdam ng mawalan. Kinabukasan, habang naglalakad pa uwi si Lara mula sa trabaho, nakasalubong niya ang dating classmate na si Rhea. Oy Lara, alam mo na ba yung balita kay Maris? Bungad ni Rhea. Oo, alam ko na. Sa Facebook ko nakita. Mukhang down ng business nila, no? Naku, hindi lang yun, girl. Sabay baba ng boses ni Rhea. Na-scam daw yung partner niya. Tapos nagkasakit pa yung mama niya. Grabe, sunod-sunod yung problema niya. Sandaling natahimik si Lara. Gusto niyang maawa. Gusto niyang makaramdam ng simpatya. Pero mas malakas pa rin ang boses ng nakatagong galak sa dibdib niya. Ayan, siguro naman alam na niya yung pakaramdam ng nasa ilalim. Pag-uwi sa bahay, pinagnilayan niya ang lahat. Iniisip niya kung ganun ba talaga siya. Kaibigan niya si Maris dati. Pero ngayon, parang kinakalaban niya kahit hindi naman siya nilalabanan nito. Bumalik siya sa post ni Maris. May bagong update. No matter how hard life gets, I choose to keep going. Hindi ako susuko. Napailing si Lara. Ang arte, hindi pa pasapat na nasaktan ka na. Magpahinga ka na lang. Pero sa totoo lang, kinakabahan siya. May isang parte sa kanyang nagsasabing baka bumangon nga ulit si Maris. At kung mangyari yon, habang siya ay nasa parehong posisyon, ano na lang ang mararamdaman niya? Kinabukasan, nanaginip si Lara. Sa panaginip niya, magkausap sila ni Maris. Umiiyak ito at nagsasabi ng, Bakit may pinagdasal na bumagsak ako? Akala ko ba ay kaibigan kita? Pagkagising niya, napakalamig ng kanyang pawis. Napatingin siya sa kisame. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang kanyang sarili. Ako nga ba isang tunay na kaibigan? Habang lumilipas ang mga linggo, tila ba lalo pang binubuhay ng tadhana ang kagustuhan ni Lara. Sunod-sunod ang problema kay Maris. Isang araw, may post na naman ito. Lost everything, starting from scratch. From scratch daw oh. Bulong ni Lara habang nakaupo sa sulok ng kanilang barong-barong. May instant coffee sa harap niya. Tinapay lang ang almusal. Ngayon alam mo na yung hirap. Ngayon alam mo na yung pakiramdam.
Pero kahit anong ingay ng tagumpay sa kanyang loob, hindi pa rin siya masaya. Hindi niya maipaliwanag. Akala niya, kapag bumagsak si Maris, mawawala ang sakit sa dibdib niya. Pero bakit parang mas mabigat pa ngayon? Habang nakatingin sa lumang salamin, ay tinanong niya ang kanyang sarili. Bakit pa kasi ako ganito? Bakit ba ako naiinggit? Hindi niya maintindihan ng sarili. Sa halip na gamitin ang pagkatalo ni Maris bilang inspirasyon, lalo lang siyang nabaon sa galit. Hindi niya na hinahanap ang tagumpay, kung hindi ang pagbagsak ng iba. May isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang common friend nila ni Maris. Lara, naalala mo pa ba yung scholarship dati na gusto mong pasukin? May slot ngayon doon. Gusto mo bang mag-apply? Sabi ni Rhea. Hindi kaagad nakasagot si Lara. Imbis na sumigla, ay nagduda siya. Ha? Hindi ba masyadong late na para dyan? Sad ni Lara. Hindi pa no. Si Maris nga ang nagsuggest na ikaw ang i-recommend. Sabi niya ay matalino ka raw at deserving. Sad na Rhea. Namilog ang mga mata ni Lara. Si Maris? Siya pa talaga ang nag-recommend sa akin? Napaupo siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bigla siyang kinain ng kaihiyan. Habang siya ay puro paninira at dasal na masama ang ginagawa, si Maris pala ay tinutulungan pa rin siya ng palihim. Hindi siya makagalaw at napaiyak siya. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa sobrang pagkahiya. Ganoon pa rin si Maris. Mabuti, mapagbigay, at hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Kinabukasan, nagdesisyon siyang mag-send ng mensahe kay Maris. Hi Maris, I just want to say sorry. Ang dami kong nasabi at naisip na hindi maganda patungkol sa'yo. Pero ikaw pa rin pala ang unang nag-abot ng tulong. Salamat ha. Ilang oras ang lumipas bago siya nakatanggap ng sagot. Kinakabahan siya habang binubuksan ang notification. Hi Lara, alam mo, matagal ko nang nararamdaman yan, pero hindi kita masisisi. Minsan talaga, nadadala tayo ng emosyon. Pero friends pa rin tayo, okay? Gusto ko pa rin na makita kang umasenso. Bumuhos ang luha ni Lara. Sa wakas parang gumana ang dibdib niya. Para bang sa tagal ng panahon, ngayon lang siya nakahinga ng maluwag. Simula nang makatanggap ng mensahe mula kay Maris, tila may malaking pader sa puso ni Lara ang unti-unting gumuho. Ibang klaseng linaw ang dumating sa isip niya, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa kabutihan ng puso. Habang nilalakad niya ang masikip na kalsada papuntang trabaho, hindi na niya tinitingnan ang paligid na may inggit sa mata. Sa halip ay tinanong niya ang sarili. Anong pwede kong gawin para magbago ang sitwasyon ko? Pagka-uwi, binuksan niya ang laptop ng pinsan niya at sinimula ng pag-fill out ng scholarship application na sinasabi ng kakilala niyang si Rhea. Buong gabi niyang pinag-isipan ang essay portion. Nagsulat ng totoo. Hindi niya itinago ang insecurities, ang inggit, at ang maling panalangin niya noon. Nainggit ako dahil naramdaman kong ako hindi iwan ng panahon. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang bawat tao ay may sariling oras sa takbang. Ako humihingi ng pagkakataong makabangon sa tamang paraan. Kinabukasan, sinumite niya ang form at sa mga sumunod na araw, tinutukan na niya ang sarili sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Katulad na lamang ng kanyang attitude, ang kanyang sipag, at ang paniniwala sa sariling kakayahan. Nagulat ang mga kaopisina niya. Dati-rati ay palaging nagrereklamo si Lara. Laging mainit ang ulo. Pero ngayon, maaga siyang pumapasok at mas masipag pa. At mas maayos ng kausap. O anong meron sa'yo ngayon? Tanong ng office mate niyang si Trina. Wala naman. Gusto ko lang na mas maging mabuti sa sarili ko. Parang ayoko nang sayangin ang panahon sa inggit. Sagot niya sabay ngiti. Minsan ay naiisip niya pa rin silipin ang social media account ni Maris. Pero sa halip na mainggit, ngayon ay humahangan siya. Nakita niya ang bagong post. Slowly rebuilding what was lost. I may have lost things, but I never lose hope. Napangiti si Lara. Dati, kung nabasa ko to, ay talaga namang mapipiko na naman ako. Bulong niya.
Pero ngayon natutuwa ako para sa kanya. Sana tuloy-tuloy na ulit ang pag-angat niya. Habang pinapanood niya ang vlog ni Maris na nagtuturo ng basic business tips, napaisip siya. Kung siya nga kaya niyang magsimula ulit, sigurado ako rin. Muling bumalik sa kanya ang pangarap niyang magnegosyo. Naisip niyang magbenta muna online. Pre-love clothes, ukay-ukay, at kahit anong pwedeng pagkakitaan. Unti-unti niyang tinipon ng kaunting ipon at naglista ng mga pwedeng ibenta mula sa baul ng kanyang nanay. Sa unang linggo ng kanyang maliit na online shop, nakabenta siya ng 3 peraso. Hindi malaki, pero sapat na para magbigay ng pag-asa. Ang sarap pala sa pakiramdam, Bulong niya. kapag wala kang tinatapakang tao at wala kang kinakainggitan. Mula sa dating pusong puno ng galit, isa na ngayong Lara ang unti-unting natututo at nagbabago. Buwan na ang lumipas mula nang simulan ni Lara ang online selling. Dati wala siyang tiwala sa sarili, pero ngayon tuwing may umu-order, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Isa itong patunay na kaya niyang bumangon, hindi dahil may ibang pumagsak, kung hindi dahil siya mismo ang kumilos para umasenso. Ma, may bayad na naman ako. Sigaw niya habang hawak ang paper bag. Naku anak, ang sipag-sipag mo ngayon ah. Sabi ng kanyang ina. Dati halos hindi ka maipagkape sa galit mo sa mundo. Ngayon ay ang gaan-gana sa bahay. Napangiti si Lara. Napansin niyang mas naging masaya ang atmosphere sa kanilang tahanan. Hindi na siya masungit. Hindi na mainit ang ulo. Hindi na siya ang dating punong-puno ng inggit. Nagsimula rin siyang mag-post ng mga inspirational quotes sa kanyang social media. Dati ay puro bitterness ang pinapalaganap niya. Pero ngayon, gusto niya nang maging liwanag sa iba. Isang araw, habang abala sa pag-ayos ng orders, biglang tumunog ang cellphone niya. Congratulations! You've been selected as one of the scholarship grantees. Nakalagay sa notification. Dahil doon ay napatalon sa tuwa si Lara. Oh my God! Salamat po! Agad niyang tinawagan si Rhea, ang kaibigan nilang nag-recommend sa kanya. Rhea, nakapasok ako sa scholarship. Seryoso? Ang galing mo naman, Lara. Sabi ko na nga ba eh, deserve mo yan. Si Maris din ay tuwang-tuwa nang malaman niya. Napahinto si Lara. Si Maris? Oo, tinawagan ko siya kaagad. Alam mo ba, lagi ka pa rin niyang ipinagdarasal. Hindi talaga siya nagtanim ng sama ng loob. Naiyak si Lara sa tuwa at hiya. Hindi lang pala siya pinagbigyan ng pangalawang pagkakataon. Binigyan siya ng tunay na pagkakaibigan, kahit hindi niya ito kaagad na-appreciate. Kinabukasan, napagdesisyonan niyang puntahan si Maris sa maliit nitong negosyo, isang pop-up cafe, na unti-unti nitong pinobuo sa gilid ng isang university. Maris? Tanong ni Lara habang may hawak na bouquet ng bulaklak. Napalingon si Maris. Lara? Hindi na napigilan ni Lara ang sarili. Niyakap niya si Maris ng maigpit. Sorry. Sobrang sorry. Ang dami kong nasabit na gawa noon. Pero ikaw pa rin ay naging mabuti sa akin. Tinapik siya ni Maris sa likod. Wala yun, Lara. Alam mo naman, lahat tayo ay may pinagdaraanan. Ang mahalaga, natuto tayo at hindi tayo nagpatalo sa galit. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Pwede ba akong bumili ng kape? Tanong ni Lara. Ano ka ba, libre to sa mga tunay na kaibigan? Sagot ni Maris. Sa bawat lagok ng kape, ramdam ni Lara ang tamis ng pagbabago mula sa pusong puno ng hinanakit. Ngayon ay isa na siyang babaeng kayang umiti. Hindi dahil sa talo ang iba, kung hindi dahil siya mismo ang panalo sa sarili. Simula nang muling magkabati sina Lara at Maris, naging mas magaan ang bawat araw para kay Lara. Hindi lang niya nahanap ang kapayapaan sa loob, kung hindi pati na rin ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Nagsimula na rin siyang pumasok sa evening classes bilang bahagi ng kanyang scholarship. Sa umaga, online seller siya, at sa gabi naman ay estudyante. Hindi madali, pero sa bawat pawis at puyat ay may kapalit na pag-asa. Minsan habang nasa break sila sa klase, nagtanong ang professor.
Para sa inyo, ano ang sukatan ng tunay na tagumpay? Nagtaas ng kamay si Lara. Sir, para sa akin po, ang tunay na tagumpay ay yung kaya mong matulog ng mahimbing, nang walang galit sa puso at may direksyon sa buhay. Hindi sa pakikipagpaligsahan sa iba, kung hindi laban mo sa sarili mo. Nagpalakpakan ng lahat ng klase. Sa mga simpleng pagkakataon na yon, nare-realize ni Lara kung gaano kalaki ang naitulong na pagbabago sa loob niya. Dati ang sukatan niya ng tagumpay ay pera, gamit, at social media likes. Pero ngayon, ang sukatan niya ay kung gaano siya naging mabuting tao sa kabila ng pagsubok. Sa kabilang banda, si Maris ay patuloy na bumabangon. Bagamat hindi pa rin ganap na naibabalik ang dating yaman, natuto na siyang maging mas wise at mapagpakumbaba. Ang maliit niyang cafe ay unti-unting nakikilala, lalo na ng mga estudyanteng naghahanap ng tahimik na lugar para mag-aral. Madalas na ring tumulong si Lara sa cafe tuwing weekend. Ano ka ba? Hindi na kita customer, no? Kasosyo na kita. Biro ni Maris habang iniabot sa kanya ang apron. Nagtinginan sila at natawa. Hindi ko inakala na darating tong araw na to. Ani Lara. Ang alin? Na maging business partners tayo? Hindi. Na matututunan kong i-celebrate ang success ng ibang tao, lalo na yung tagumpay mo. Tumango si Maris. At natutunan ko na hindi lahat ng kaibigan ay nagiging tapat kaagad. Pero ang tunay na kaibigan, kahit magkasakitan, marunong pa rin magpatawad. Sad naman ni Maris. Muling humanga si Lara sa tapang ni Maris. Hindi lang dahil sa negosyo, kung hindi dahil sa kakayahan nitong magmahal kahit nasaktan. Lumipas ang mga buwan, at ang munting cafe ay lumaki na rin. Dadagdagan ang branch nila sa isa pang universidad. Si Lara, bukod sa pagtutok sa negosyo, ay malapit nang magtapos sa kanyang kurso. Habang pinagmamasdan niya ang lumang larawan nila ni Maris noong high school, naalala niya ang dating siya, yung selosa, inggitera, at punong-puno ng hinanakit. Pero ngayon, isa na siyang babaeng natutong tanggapin na hindi lahat ng tagumpay ay kailangang sabayan at hindi lahat ng pagsikat ng iba ay dahilan para mainis. Dahil minsan, ang tagumpay ng ibang tao ay inspirasyon para sa sarili mong pag-angat. Lumipas ang mga araw. Graduation day na. Suot ni Lara ang kanyang toga habang maigpit na hawak ang medalya ng karangalan. Naiiyak siya habang nakaupo sa upuan ng mga graduates. Hindi dahil sa medalya, kung hindi dahil sa lahat ng pinagdaanan bago niya ito marating. Nagsimula sa selos at nauwi sa pagbangon. At ngayon, ay narito siya, hindi lang may diploma, kung hindi may panibagong pananaw sa buhay. Congrats, Lara! Bati ng kanyang mga kamag-anak. Proud na proud kami sa'yo. Maya-maya ay may tumapik sa balikat niya. Hindi kita palalampasin na hindi mo ako niyayakapin. Sabay tawa ni Maris habang bitbit ang bulaklak. Napatawa rin si Lara. Siyempre hindi mawawala ang best friend / business partner ko. Nagyakapan silang dalawa sa gitna ng maraming tao. Hindi alintana ang init ng araw o ang ingay ng paligid. Sa puso ni Lara, tahimik lamang ang lahat. Tahimik pero masaya. Tahimik pero buo. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta sila sa cafe. Hindi na ito yung maliit na stall na dati. Isa na itong full-blown coffee shop. May mga customers, staff, at mga college student na nag-aaral habang umiinom ng kape. Ang ganda na ng cafe natin, no? Ani Lara habang nakatingin sa paligid. Hindi lang maganda, may kwento na rin. Sagot ni Maris. Kwento ng dalawang babaeng nagkainggitan, nasaktan, pero piniling magpatawad at magsimulang muli. Gusto ko yan. Pwede nating gawing quote sa wall. Biro ni Lara. Nagkatawanan silang dalawa. Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Lara sa pagmamanage ng kanilang coffee shop, habang si Maris naman ay nagsimula ng gumawa ng workshops para sa mga young entrepreneurs. Kasama siya sa mga speaker at isang beses ay naimbitahan silang pareho sa isang seminar. Habang nasa entablado, ipinahagi ni Lara ang kanyang kwento. Dati po,
Ang tingin ko sa tagumpay ay parang laban na dapat laging una ka. Laging ikaw ang panalo. Pero bandang huli ay narealize ko po na hindi po pala ganoon. Minsan ang tunay na tagumpay ay yung pagtanggap mo sa sarili mo, sa kakulangan mo, at pati na rin sa lakas ng iba. At ang higit sa lahat, sa kakayahan mong bumangon at magbago. Nagpalakpakan ng ilang mga estudyante at napaiyak. Sa uli ng seminar, habang magkasabay silang naglalakad pauwi ni Maris, sabay silang huminga ng malalim. Alam mo, kung hindi ako nainggit noon, baka hindi ako magigising. Ani Lara. At kung hindi ka rin nag-sorry, baka wala tayong ganito ngayon. Sagot naman ni Maris. Napangiti sila sa isa't isa. Hindi man naging perpekto ang simula, pero ang mahalaga, pinili nilang itama ang landas. Pinili nilang magpatawad. At higit sa lahat, pinili nilang mahalin ang isa't isa bilang tunay na magkaibigan. Sa bawat tagumpay na natatamo nila, hindi na nila ito ay kinukumpara sa iba. Dahil sa wakas, natutunan nila ang simpleng katotohanan. Tahimik ang gabi, at nasa rooftop sina Maris at Lara. Parehong may hawak na tasa ng mainit na kape mula sa sarili nilang coffee shop. Wala silang imik. Ang katahimikan ay hindi awkward, kung hindi puno ng kapayapaan. Naalala mo ba yung mga panahong halos hindi tayo magkibuan? Tanong ni Lara, sabay sip-sip ng kape. Hindi ko makakalimutan yon. Sagot naman ni Maris. Pero mas naaalala ko kung paano tayo nagkabati. Napangiti si Lara. Ang sarap palang mabuhay ng walang bitbit na galit. Oo, tama ka. Ang sarap sa dibdib, no? Ani Maris. Lalo na kapag alam mong hindi ka lang basta nagtagumpay. Kung hindi naging mabuting tao ka habang tinutupad mo yung pangarap mo. Nagangat ng tingin si Lara sa langit. Madilim pero puno ng bituin. Minsan ay kailangan mo pala talagang tumaan sa dilim para makita mo kung sino ka talaga. Saka para mas ma-appreciate mo yung liwanag. Saad ni Maris. Ilang taon na rin ang lumipas simula noong graduation nila. Ngayon ay may 3 coffee shop branches na sila sa iba't ibang lugar. Si Lara ay nagtuturo na rin sa universidad. Isang paraan niya ng pagbibigay pabalik. Si Maris naman ay patuloy sa mentoring ng young entrepreneurs. Hindi naging madali ang lahat, pero naging makabuluhan. At ang inggit, isa na lamang itong alaala, hindi para pagsisihan, kung hindi para ipaalala kung gaano kalayo na ang narating nila. Habang tumatagal ang gabi, pareho nilang na-realize na minsan pala, ang mga taong inaakala mong kalaban, minsan sila rin pala ang magiging kasama mo sa laban, sa tunay na buhay. At sila rin ang mas makakatulong sa iyo. Ito ang aral ng kwento. Hindi masamang mangarap ng tagumpay. Ang masama ay kapag ikinukumpara mo ito sa tagumpay ng iba at nauuwi sa inggit. Sa halip, gawing inspirasyon ang kwento ng iba at huwag kakalimutang magbago kung kailan kailangan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kung hindi sa kabutihang loob at katahimikan ng puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.